Matapos ang pray and chill remarks bago humagupit ang Super Typhoon Uwan, muling umani ng batiko si Isabela Governor Rodolfo Albano III matapos namang bumiyahe patungong Germany matapos ang pananalasa ng bagyo. Iginiit naman ng gobernador na planado at may pahintulot ang kanyang biyahe. Kaugnay niyan, makakausap natin, Isabela Governor Rodolfo Albano III. Magandang tanghali po, Gov. Magandang tanghali naman, Cheryl, ano? Trending ka po, Gov. Magandang tanghali sa lahat at tagapakinig mo ngayong araw na ito. Oo nga po, trending ka, Gov. Nasaan na po ba kayo ngayon? Nandito pa rin sa Germany. Okay. Hello? Okay, Gov. Maaari po bang linawin kung ano talaga yung layunin nga po ng inyong biyahe sa Germany at bakit itinuloy ito kahit paparating ang Super Typhoon Uwan? Kailan ho ba kayo umalis at kailan din ang balik sa bansa? Ganito, no? Liwanagin natin para, alam mo kasi, yun nangyari sa atin, yung pag-interview natin. Ang kinuha nyo lang yung huli. Yung chill. Opo. Tapos, pray, tapos chill. Pero kung tandaan mo, Cheryl, nag-uusap tayo, tinanong mo sa akin kung preparado kami sa Isabela. Yes. Opo. In-explain ko sa iyong mabuti na preparado kami bago kami umalis. Opo, that's very Apat clear. na araw nga kami nag-drill. Ando doon nga kami, sabi ko nga sa iyo, yung mga drills namin at saka yung sa tsunami alert namin, ginawa na namin yan. Opo. Yung biyahe namin, yung biyahe ko, a month pa naaprubahan na yan. Kaya nung paalis kami, ang directive, inabot sa eroplano, nasa eroplano na kami, nung 9. Hindi na kami makabalik. Hindi naman taxi yung eroplano. Nasasabihin ko sa piloto, "Hoy pilot, pinababalik ako. Pwede mo ba ibalik sa Pilipinas itong ano na ito?" Hindi na namin nagawa 'yon. Pangalawa, kung akala nila naglalyamerda ako dito sa Germany ito, ito yung pinakamalaking agri-trade fair ng buong mundo. Na lahat ng bansa nandito nagdadala ng kanilang mga equipment at saka technology para sa agriculture. Tandaan mo, nung ini-interview mo ako, sinabi ko sa iyo, ang Isabela, pangalawa sa pinakamalaking probinsya sa bansa. Opo. Okay? Andun lahat, pinamodernize namin yung agriculture namin na kailangan namin i-modernize yan para at least ma-mitigate din namin yung mga effect ng typhoons para sa amin. So, ang nangyari sa atin kasi, ang lumabas lang, doon sa interview, ang sabi mo sa akin, paano kung preparado na kayo, tapos dadagsa yung malakas na ulan at malakas na tubig, ang sabi ko sa iyo, wala na po kami magagawa dyan pagkatapos ng preparasyon namin. Kung hindi, magdasal na lang at pagkatapos magdasal, mag-chill. Kasi pagkatapos mo magdasal, siyempre, kampante ka na rin, di ba? Kaya yung gamit ko ng word na chill, hindi naman ako Gen Z, hindi ko naman alam kung ano yung ibig sabihin ng chill, kung anong connotation na yun. Basta nung panahon namin, ang chill, relax, di ba? Yes, pero hindi ko sinasabing mag-chill ang aking mga kababayan at iwanan ko sila na hindi kami preparado. Kita mo yung nangyari sa Isabela? 0 casualty kami. Kasi napaghandaan namin yung bagyo. Yes. Tapos pumani ako ng mga batikos dahil nga ang akala ng mga aking yung mga netizens sa Manila, ang akala nila, iniwanan ko sila doon. At sinabi ko, chill lang kayo at magdasal lang kayo at mag-chill na kayo kahit walang preparasyon. Okay? So sana Cheryl, maging fair lang tayo, no? Na sana wag naman ganon. Ma-splice yung aking mga sinasabi. Actually, ang nangyari pa dito, yung isang reporter ng Inquirer, tumawag sa akin. Ang sabi sa akin,
Go, binabash ka ng mga bashers. Anong masasabi mo? Ang sabi ko doon sa nag-interview, hindi ako nagbabasa ng mga bashers. Hindi rin ako nagbabasa ng social media na ganyan. At sabi ko, wala akong pakialam sa mga bashers. Ang lumabas, wala akong pakialam sa lahat. So, alam mo, salang ako sa init, salang ako sa lamig. Parang unfair. At least ngayon, napagbigyan mo ako magpaliwanag mabuti doon sa ating unang interview. Okay? Actually, Gov, we did dalawang interview dito po sa One Balita Pilipinas and even nung hapon po sa programang Sagot Kita. And those interviews naman po were uploaded ng buo. Wala po kaming pinutol doon. Kaya lang, alam nyo naman po ang social media kung ano yung makukuha nilang clickbait, yun po ang gagamitin. Yun lamang po. But it's clear naman. Sana yung premise ko, mauna mo na yung premise bago nung kasi it's putting the cart before the horse eh. So, lugi-lugi yung nai-interview, parang yun na lang yung sinabi nila, parang kalyos pa. Parang wala akong pakialam sa aking mga kababayan. I have to tell you this, kahit na gaano karaming bashers na nangyari, kahit na gaano karami yung nagbatikos din sa akin, at least nagpapasalamat ako, marami rin dumipensa sa akin. At saka doon sa mga ibang stations din, di naman sila maniwala na gano'n ang ugali kong tao. So they had to get my side. So I had to explain to them also yung katotohanan, yung buong katotohanan ng interview na hindi lang yung lumabas doon sa na may mukha ako gano'n na parang pray, chill na kayo. Hindi ako gano'n. But still, thank you po for your time now. Sabi nyo nga po ay may pahintulot itong inyong biyahe at ito po ay the biggest agri-trade fair sa buong mundo. Ano po ang inaasahan nyo, Gov, na maiuwi nyo o matututunan nyo dyan na makakatulong? Hindi lamang siguro po yan sa Isabela pero sa buong bansa. Alam mo, gusto ko nga dalhin dito yung PhilMec director kasi sa kanya nakatugon yung tax ng RCF tax na walang kakalaga ng 10 billion. At saka alam mo, Cheryl, sana wag na lang ma-splice to, baka babaya madala naman tayo. Alam mo kung wala lang corruption sa flood control, yung mga billion na naubos doon nakita ko yung mga equipment dito at saka yung mga na sana yung billion na yun na dala na lang sana dito at makabili na sana tayo ng mga equipment dito. Siguro na-modernize natin yung farming diyan sa ating diyan sa lalawigan ng Pilipinas, lalo-lalo na sa amin. Kung titignan mo for 3 months already or pagpasok ng December, 4 months na hindi tayo nag-i-import. The president pinigilan niya yung importation. Can you imagine 4 months hindi na tayo nag-i-import? Dati import tayo ng import. Kung ma-extend yung walang importation at ma-modernize natin yung agriculture, kunyari umabot ng 1 year yan na walang importation yung na kaya pala natin na hindi mag-import ng ng bigas sa ibang bansa. Yan magiging legacy ni PBBM yan. For the first time, for 1 year, hindi nag-import ang bansang Pilipinas. Yung pala, self-sufficient pala tayo. At kung matuloy-tuloy natin ito at magkaroon tayo ng magandang modernization sa agriculture, I think magiging self-sufficient tayo at magiging legacy ng ating presidente yan na dito sa pagpagugobyerno niya, hindi tayo nag-import ng rice. At sasaya ang buong sambayanan, hindi lang buong sambayanan, pati na rin ang ating mga magsasaka. So you're saying po it's workable? Yes, it's workable. If only you see, if only you can come here. Itong Hanover na ito yung pinakapangit na lugar sa Germany. If only we can send teams here na dumami yung teams dito at tignan nila talaga yung pangangailangan ng ating mga magsasaka rito, yung mga bagong invento. I think mamodernize natin yung agriculture natin. Kung wala lang corruption dyan, sabi nga ni Senator Lacson,
kung mai-focus lang natin at mai-gear natin yung ating resources towards towards the mechanization and modernization of our farming. Madala natin to sa mga rice producing area sa ating mga lalawigan sa buong Pilipinas. I think magkakaroon tayo ng self-sufficiency sa rice at hindi na tayo mag-i-import, hindi na natin kailangan payamanin ang mga farmers sa ibang bansa. At kung yumaman ang ating mga farmers through production, through pampataas ng production at magmura ang ating ang bigas diyan, ma-achieve natin yung, sabihin mo na, kahit 30 pesos per kilo ng bigas dito. Tingin ko, yayaman ang ating ang mga magsasaka. At pag yumaman yung mga magsasaka, alam mo naman, pag yumaman yung mga magsasaka, gaganda yung mga bahay nila. That's one part of mitigating yung mga typhoons and yung flood control din natin. Kasi magkakaroon tayo ng pera eh. Gov, hanggang kailan po ba yung trade fair? Gaano po katagal at kailan po ang inyong balik? Hinahanap po kayo eh. Ha? Hindi. Alam mo, Cheryl, hindi naman ako hinahanap ng kababayan natin. Alam mo, isang leader na magaling, dapat magaling siya mag-delegate ng powers niya. Yan ang pinaka-importante na kahit wala yung leader na yan, hindi naman ako mabubuhay habang buhay, di ba? Kailangan in place lang yung mga gagawin natin. May institutionalize lang natin yung mga programs natin dyan to mitigate our typhoons. Kasi sanay na kami. Parang madalas dumaan yung mga typhoon sa amin. So kahit na papikit, magagawa na namin yung mga trabaho natin dyan. 1 month, it will not make a difference. At saka, tandaan mo, yung vice governor ko, nanalo yan, post. Anak ni Speaker Boji Dian. Ako rin nanalo, post. Lahat ng mga tao ko, well-trained na yan. Hasang-hasa na yan to cope up with mga bagyo. Gov, kamusta na po ba? Ano na yung nakuha yung report? Kamusta na ang sitwasyon sa Isabela? Pagkanta naman, wala. Zero casualty kami. 2 bahay lang yung nasira. At saka dalawang tao lang yung nasira yung bahay. So, okay naman kami. At pagbalik ko, gagawin pa namin lahat. Titingnan ko yung mga equipments dito kung paano pa natin kukunin. Alam mo, pag minsan sana may sama kita dito, siguro, kasi itong trade fair na to once every 2 years lang eh. Pag may sama kita dito, siguro malulula ka doon sa mga equipment at saka sa mga bagong invention na pang-modernize ng ating sakahan dyan sa lalawigan ng Isabela at saka sa buong archipelago sa Pilipinas. Gov, siguro po mensahe sa mga kritiko ninyo dito nga sa mga issue pong lumalabas. Baka may mensahe po kayo. Well, sa mga kritiko ko nga, sinasabi ko nga sa iyo, sa mga kritiko ko to, kailangan maliwanag ito. What they think about me is none of my business anymore. Basta ako nakafocus ako doon sa mission ko, mission ko pagandahin ng ating mga ang probinsya ko, ma-modernize ko yung farming namin, ayon sa utos ni PBBM, mapa-increase ko yung yield ng ating palay diyan para at least magmura yung bigas, makatulong sa farmers, mapaganda ko yung presyo ng palay sa farmers. We will be hitting 2 birds with 1 stone. Yan naman ang kaya nga gumawa si Presidente ng EO, napasama ako dyan doon sa EO 100, ginawa ni Kiko Laurel, ginawa ni Kiko Pangilinan, si Conrad Estrella, through PBBM's initiative at napirmahan na yung EO 100 na yan. So pagbalik ko dyan, ipapatupad na lang namin yan at sana maimbite kita sana minsan kung hindi mamarapatin at kung hindi naman ito kung papayag ka, sana maisama kita dito sa trade fair dito sa Germany. Kung wala magagalit sa akin. Gov, magpapaalam po tayo kasi baka tayo naman dalawa ang mag-trending sa susunod. Pero Gov, sa social media. Gov,
Gov, total pinag-uusapan na po natin yung mga issue. Abay, sagarin ko na ha, ihahabol ko na itong isa pang pinupuna ngayon, ang appointment po ng inyong asawa na si Ambassador Mylene Garcia Albano bilang Philippine Envoy to Japan matapos nga daw ang pakiusap po ninyo sa Pangulo. Ano po ang sagot nyo sa mga nagsasabing may conflict of interest ito? Paano naman magiging conflict of interest yan? Nakakatulong nga si Ambassador Mylene dyan sa Japan. At saka 3 years ago pa yan. At tignan mo naman yung trabaho ng aking asawa, kung ano yung ginawa niya, kung ano naman yung ginawa niya dyan sa Japan. At saka siya naman yung first lady ambassador dyan. Alam mo, ang president naman ang mamimili niyan eh. At ako hindi ko nababanggitin yung qualifications ng aking asawa. Baka ba yung aking asawa ay maganda, top-notcher, marunong, naging congresswoman. Ayoko na banggitin yun, di ba? Nung pinakiusap ko lang yan, sabi ko lang, baka pwede. Sabi pa nga sa akin ng presidente, bakit mo gusto ilayo yung asawa mo sa iyo? Sabi siya sa akin. Tapos sabi ko naman sa kanya, hindi, para makatulong sa atin, makatulong dito sa mga kasi yung mga Japanese, lalo-lalo na yung mga nasa JICA, sa ODA, sabi nga namin, baka makatulong naman yung asawa ko at saka baka ma-break natin yung cycle na siya yung first female ambassador sa Japan. At makita mo ngayon, nagkaroon ng first female prime minister sa Japan. Okay? So walang conflict of interest yun kasi wala naman kaming, hindi ko makita yung conflict of interest dun sa pagiging ambassador niya at saka sa sa pagiging gobernador ko. Pero Gov, nabanggit niyo po sa interview na isa sana sa magiging layunin ni Ambassador ay yung mga JICA studies para sa Cagayan River Basin na kung paano ito makakatulong? Okay, kasi yung Cagayan River Basin, natigil yan noong panahon ni Cory. Parang parang na-itchapera yung Cagayan River Basin study. Sana noong 1987 pa yan. Kung natuloy yan noong 1987, siguro nagkaroon na tayo ng series of dams dyan sa Region 2, through JICA study. Inipit nila, hindi nila... ayoko na magsalita rin na I might get into trouble here, pero inipit nila yun, hindi nila prioritize. Kaya nagkakaganyan-ganyan ngayon yung Cagayan River namin. Tinan mo, daanan pa ng bagyo, walang master study. Sana, pero yung master study ngayon, Cheryl, lalabas ito sa December. Paglabas dito sa December, meron na kaming master plan study na libre. Kasama ng Marikina River Basin Study. 2 study lang ang ginawa ng JICA dito na master plan. Okay? So, yan. Pag natuloy yan, siguro in 12 years, hindi ko naman sinasabing masolve yung problem ng Cagayan River. Pero at least, di ba, magkakaroon tayo ng maraming dams dun sa dun sa Cagayan River, magkakaroon tayo ng power, irrigation, at flood mitigation. So, well, Gov, yes. Gov, by December na lamang po ay babalikan po namin kayo at maybe you could present to us or you could give us a copy of the result ng study po ng JICA dito sa master plan nga po on Cagayan River. And it's maganda po itong mapag-usapan. And Marikina River. Kaya nga nagkakabuhol-buhol yung mga yung paggawa natin ng mga river control kasi walang master study. Yan din ang sinasabi ni Secretary Babe Singson. Kung may study lang yan or kung nasunod lang yung mga ibang study rin na ginawa niya nung panahon niya, hindi sana nagkaganito-ganito na bara-bara yung paglalagay ng flood control projects dun sa iba-ibang bayan. Kasi yung mga nilagyan nila, walang mga master study yun. Basta bara-bara lang nilagay dito, lagay doon, lagay dyan, pinarada dito, pinarada dyan. Walang master plan. So, sana,
Sana, Cheryl, sa iyo ko unang-una ibibigay yung master. Okay. On the record po yan, ha? Hindi, siyempre kay Presidente muna, no? Tapos bibigyan sa kopya. Opo. Pero yung ano natin, pero yung ano natin, yung invitation ko sa iyo dito sa Germany, napakalungkot dito, Cheryl. Baka kung akala mo nagmamerte kami dito. Ito yung bayan na para nasa Batanes ka. Ayan. Wala kang makita. Marami pong... Wala mang mall dito eh. Ay, sige po, in 2 years time, sabi nyo, every 2 years lang yan nangyayari eh. Yes, Ano po? pero maghahanap Okay pa po. rin tayo ng, ganito, maghahanap pa rin tayo ng trade fair, sasama kita. Okay? Huwag na magselos yung misis ko. Okay, thank you. Gov, marami pong salamat. Huwag price, Opo, Baka hindi po. mamaya, yung netizen, sabihin na naman, uy, ano si Gov, Gov. inaano niya si Cheryl, no? Hindi po, Gov, ito po ang ating interview, laging uploaded po ito ng buong buo. Depende na lang po yan sa kukuha Thank ng you. material at ano po ang gagamitin nila. But thank you for your time. Have a safe trip back. Isabela Governor Rodolfo Albano III. Magandang tanghali po.